Harold Respicio naghain ng piyansa sa kasong cybercrime sa Manila RTC. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Margot Gonzales. Pirmado na raw ng Manila RTC Branch 34 ang warrant of arrest laban kay Attorney Harold Respicio para sa mga kasong may kinalaman sa cybercrime. Si Respicio, voluntaryo nang sumuko sa korte ngayong araw at agad na naghain ng piyansa bago pa man siya arestuhin ng mga otoridad. Mayroon kaming na-receive na resolution ng prosecutor's office. Usually, iaakyat na yan sa korte. So, nag-follow up kami sa court kung saan na-file yung case ng prosecutor's office. Nung nalaman namin na sa branch 34 napunta yung case, itatanong lang namin kung mag-i-issue ba si judge ng warrant of arrest. And we confirm na napirmahan niya na yung warrant of arrest. Kaya dali-dali, kailangan natin sumunod sa batas at mag-voluntary surrender. Kinasuhan si Respicio ng COMELEC dahil umano sa pagpapakalat nito ng fake news noong nakaraang halalan. Sa mga Facebook video nito, sinabi ni Respicio na maaring manipulahin ang mga makina ng komisyon. Ang COMELEC una nang sinabi na may sapat silang safeguards para hindi daw madaya ang halalan. Pero ayon kay Respicio, kapag hindi audited ang software at ang mga automated counting machine ay konektado sa internet, hindi pwedeng pagkatiwalaan ang resulta ng halalan. Pero Attorney Harold Respicio, dapat ka bang ikulong? Hindi po! Dahil hindi po untrue yung sinabi ko na pwedeng ma-hack ang ating automated counting machines kapag connected sa internet. Sa totoo nga po, sinunod naman ng COMELEC yung aking suggestion. Gumawa nga sila ng policy na huwag i-connect yung mga makina sa internet nung araw ng eleksyon. So false news ba yun? Hindi po. Pangalawa, yung ginawa ko po ba ay para i-harm ang interest ng ating bansa? Hindi po. Ang ginawa ko po ay para sa ikabubuti ng ating bansa, para ma-secure ang ating automated counting machines against hacking. 64,000 piso ang kabuang halaga ng piyansa ni Respicio sa korte para sa dalawang kaso nito sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Sa isang kaso kasi, 32,000 ang halaga ng piyansa. Ayon kay Respicio, hindi niya akalain na itutuloy pa ng COMELEC ang kaso laban sa kanya, kayong pinayagan na siyang maiproklama sa posisyon bilang nanalong Vice Mayor sa Reina Mercedes Isabela. Akala ko po pagkatapos ng eleksyon ay matatauhan na ang COMELEC dahil hindi na po nila itinuloy yung pagpigil sa aking proklamasyon. Pero ang nangyari po ngayon ay tinuloy nila yung kaso dito sa prosecutor's office, tumuloy po doon sa korte. Asahan niyo po mga kababayan ko dito sa Pilipinas, lalaban po tayo hanggang sa huli, hanggang sa ang katotohanan ay lumabas. At magpapatuloy po si Attorney Harold Respicio na ilabas ang lahat ng pagkukulang ng ating gobyerno hanggang mailabas natin ang lahat ng pagkukulang ng COMELEC. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Margot Gonzales, SMNA News. DZ